Kumusta mga kaibigan? Mag-bike tayo dito ngayon. So ito yung bilihan pala ng mga karne dito mga kaibigan sa amin. Malapit lang dito sa apartment namin yan. So dyan kami bumibili ng mga karne pagka bagong sahod kami. So yun ang bilihan namin dito. So iikot ko kayo mga kaibigan dito sa malapit lang sa apartment namin, pero napakaraming kumpanya dito. So malay natin yung mga aspirant natin dyan, yung mga waiting po ng ma-select or waiting ng schedule ng selection, baka po isa kayo sa makapunta sa mga company dito. So kakaiba yung mga company dito mga kaibigan na talagang wala silang mga bakod-bakod. Wala ring mga gwardiya dito yung mga company dito. Hindi tulad sa atin ano. May mga gwardiya talaga kung ilang beses or ilang piraso ng tao yung nakatalaga dyan sa mga company para magbantay sa company natin dyan sa Pilipinas. Pero dito sa South Korea walang mga gwardiya ang mga company dito. May mga bakod naman pero mababa. Tapos ayun, ang gwardiya nila dito talaga CCTV. So wala kang kawala. So, ito nga walang bakod dito. Sa gate meron ng harang. So pumasok yata dito mga tao dito. May tao sila dun. Kasi mga kaibigan, yung ibang company dito, yung mga kisuksa o yung mga bahay ng mga trabador nila, nasa company nila rin. So ito, nasa company yung bahay nila kasi narinig ko may nagsalita ng ibang lahi. So ito yung mga company dito mga kaibigan, ang dami oh. So malay natin mga kaibigan doon sa mga kababayan natin na nag-aantay na lang na masilik ano, baka isa kayo sa makapunta dito sa mga company dito. So marami dito sa lugar namin. So doon lang sa kabila, doon basta sa kabila dyan nandun lang yung aming apartment mga kaibigan. So napakadaming company dito na naghihintay. At sana doon sa mga kababayan natin, pag napunta kayo dito sa ano to, Gimhae, sa Jelle. So magkita-kita tayo dito. Tapos yung mga kababayan pala natin ano, na nag-aaral ng Korean language, sa mga nahihirapan po, so okay lang po yan na mahirapan, basta wag lang pong susukuan para makamit po yung pangarap natin na makapagtrabaho dito sa South Korea. So yung sayo, ayun lang talaga yung buhay. Siyempre pag hindi natin nalampasan yung hirap na pinagdadaanan natin, pag nagpatalo tayo sa hirap, so wala pong mangyayari. Mabibigo po tayo na makamit yung pangarap natin na makapagtrabaho sa South Korea. At mayroon nga pala akong pakiusap dun sa mga kababayan natin. Kung yung pong mga partner nyo ay nangarap po makapag-Korea at nag-aaral po ng Korean language, sana po support po natin. Mayroon pa nga palang 7-Eleven dito mga kaibigan no? At yan yung way papunta na sa amin, malapit lang. So ayun, pakiusap ko dun sa mga partner na sa mga asawa or kaya sa mga magulang na yung mga anak nila ay nagnanais makapunta ng South Korea para magtrabaho. Sana po support nyo sila. Yung may mga mister na may mga asawa na, mga misis na, sana suportahan nyo po yung mga asawa nyo na gustong makapagtrabaho sa South Korea. So napakalaking tulong po ng suportahan ng isang partner o mag-asawa na nagkakasundo sila sa bawat plano sa buhay, lalong lalo na kung para sa ikaganda ng buhay mga kaibigan. So sana suportahan nyo po yung mga partner nyo na gustong mag-apply sa South Korea hanggat maaari. Asikasuhin nyo po sila lagi, dahil alam ko naman yung mga iba talaga na gustong mag-apply papunta sa South Korea, yung mga nag-aral po, alam ko may mga trabaho din naman. So support nyo po yung asawa nyo na kahit asikasuhin nyo mo lang po pagkagaling trabaho para po makapagpahinga at makapag-aral po ng Korean language. So ganun po yun mga kaibigan. Dahil kwento ko lang din sa inyo, ganun din po yung ginawa ng miss ko sa akin. Talagang yung pag-Korea, pinag-usapan po talaga namin maigi. So yung nakita namin na kailangan na ng malaking budget, so nag-usap kami na South Korea po talaga ang gusto ko. At yun, balik tayo dun sa kwento na bumagsak ako nung unang exam ko mga kaibigan. Tapos yung nalungkot ako, na-frustrate ako. Tapos parang napahiya ako dun sa mga taong hindi talaga naniniwala sa akin. At ayun, hindi ako pumasa sa exam. So naisipan kong mag-apply ng ibang bansa. So for interview na sana ako, kaso hindi ko po talaga tinuloy dahil dito po talaga sa South Korea ang gusto ko. Kaya
ayun, bumawi po ako sa pangalawang exam. So mahaba na yung preparation. Kaya ayun, hindi ko sinukuha ng pag-Korea. Kaya ngayon, akalain nyo magpa 5 years na ako ngayong October. So mabilis lang ang panahon. Kaya wag po nating sayangin, lalong lalo dun sa mga medyo may edad na, para po makapasa po agad tayo, mag-aral po tayo ng maigi at damihan po natin ng vocabs. So hindi man ako makapagbigay ng mga or makapagturo sa inyo ng Korean language dun sa mga nagsimula pa lang. Sana matuto kayo kahit self-study lang, magbasa at magsulat. At kung mayroon na po tayong budget, mas maigi po na mag-aral tayo ng Korean language. So medyo napalayo na ako mga kaibigan. At ito, mga company pa rin to. Basta napakaraming company doon sa lugar namin. At yun nga, kung papalarin kayo at isa kayo sa mga punta dito, tapos nakapalo kayo sa akin, maaaring magkita-kita tayo dito. So maraming salamat po sa inyo. At tuloy lang po tayo sa pangarap natin mga kapunta sa South Korea. At ang susi po at ang paraan po para makapagtrabaho sa South Korea ay makapasa po tayo sa exam, sa IPS TOEFL exam po. So yun lamang po mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyo sa suporta nyo. Sinasabi ko po palagi sa inyo na tiwala lang po, kaya nyo yan. God bless po sa atin lahat.